Hello guys, so nandito kami ngayon sa may UP kasi kapag alam namin na wala nang pupuntang customers sa may shop, nag-exercise kami, no? Syempre tumatanda na tayo, kailangan natin ng exercise. So napag-isipan ko na rin na habang nandito tayo, bigyan ko na rin ngayon ng tip kasi magpapasko na. At alam niyo naman, pag magpapasko at magbagong taon, isa sa mga patok talaga na negosyo ay yung printing business. So kung ano bang magandang pasukin o simulan na printing business kapag magpapasko, sasabihin ko sa inyo ngayon. Okay, pero punta muna tayo doon sa may destination namin kasi mahirap maglakad-lakad dito habang nagvo-vlog. Sarap talaga dito sa may UP kasi unang-una maraming puno, so fresh air, sarap mag-exercise dito. So habang pinapakita ko rin sa inyo yung view, no, bigyan ko na rin kayo ng mga tips nga kung ano ba yung pwede yung pagkakitaan ngayong magpapasko at syempre mag-New Year. So guys, kung follower ka ng vlog ko, siguro narinig nyo na yung tinatawag na B2C at syempre yung B2B. Yung B2C guys, yung sinasabi na business to customer o yung customer doon is yung mga consumer. Yung B2B naman, yan yung business to business. Ibig sabihin guys, ang magiging customer natin is yung mga business owner or mga corporate owner. So pareho naman siyang maganda, pero ang pinakamaganda talaga dyan guys, ay ang targetin natin is yung B2B. Medyo maliit yung kita natin sa kanila per piece, pero kapag binultuhan nyo yun guys, sobrang laki ng kikitain dyan. So sa mga first time nanonood sa amin, no, kami in the printing shop, nag-offer kami guys ng mga packages. Ang usually ina-avail sa amin guys is yung mga pigment printer na packages. Nandiyan yung paggawa ng stickers, sa mga photo printing. Meron pa kasi isa guys na klase ng ink, which is yung tinatawag natin na sublimation ink. Ang sublimation ink guys, napakadalang yan talagang gamitin. Kaya ang tinatawag namin dyan sa printing business is yung seasonal printing. Pag magpapasko at syempre mag-New Year, yan guys yung hinihintay na seasonal printing. No? Kaya nga tinawag na seasonal printing kasi may season lang yan kung kailan lang tayo pwede magbenta ng ganyan or kung kailan lang lumalakas guys yung ganyang klase ng printing. So pasensya sa mata ko, no, medyo naniningit kasi medyo mataas yung araw dito ngayon. Kasi alas 2 pa lang ng hapon. So meron kaming package na ino-offer guys. Meron kaming t-shirt na printing business package. At syempre yung 2-in-1 na mugs na printing business package. Pero guys, ang pinakamagandang package talaga niyan, bilhin yung mugs na 2-in-1 na business package. Tapos dagdagan nyo lang siya ng heat press. So para pwede na kayo gumawa ng damit. Or pwede nyo guys na i-upgrade yung 2-in-1 na tumbler and mug press nyo to 6-in-1. Kaso nga lang ang problema ng 6-in-1 na medyo maliit yung kanyang heat press. Kasi yung heat press talaga guys, ang size talaga niya is 15 by 15. Pero yung 6-in-1 naman, ang size naman nun is 10 by 12 lang. Pero yung 10 by 12 guys, malaki na yun. Ganito na yan, mga 12 inches, mga ganito yan. Kasi guys, ang damit talaga, dito lang naman ang design yan eh. Dito lang naman eh, di ba? Wala naman damit na dulo-dulo yung design. In 10 by 12 inches guys, saktong-sakto na rin naman yon. Pero kung gusto nyo guys na mas malaking heat press para dun sa mga lanyard o dun sa mga ID, no, mas maganda guys, ang i-avail nyo is yung 15 by 15. And isa pa sa advantage na kapag dalawa heat press mo, syempre darating ang time na magkakaproblema yung mga heat press. Ang maganda dun, kapag nasira isang heat press mo, meron ka pang isa. Isa pa na pwede mong pagsabay na gawin, yung habang gumagawa ka ng mug, syempre gumagawa ka ng damit. Pero kapag 6-in-1 guys ang ginagamit mo, alam ko hindi mo pwedeng pagsabayin yun kasi one at a time lang ang pwede mong gamitin doon. So hatiin natin to guys, itong tips natin sa dalawa. Syempre yung unang target market natin is yung B2B or yung business to business, and then yung isa pa nating target market is yung B2C, which is business to customer. So sa business to business guys, so may dalawang pwedeng i-offer yung business na yon na giveaway. Syempre yung una is yung giveaway doon sa mga empleyado nila or doon sa mga tauhan nila. Yung pangalawa naman guys is yung giveaways para doon sa mga customer nila. So mamaya natin guys i-discuss kung ano ba yung mga pwedeng giveaway na tinutukoy ko nga dito. Tapos pangalawa naman natin guys is syempre yung business to customer. Yung business to customer naman guys, ang customer natin yan is syempre yung consumer lang or yung ordinaryong tao lang na wala siyang business. Ang example yan guys, no, maraming mga tao na yung anak nila, binibinyagan nila kapag dumarating in December, syempre para isasabay na nga naman sa Pasko, para isang gastusan lang. Yan, so pwede tayo mag-offer dyan ng iba't ibang giveaways rin para dyan sa okasyon na yan na binyag. And syempre, pangalawang binibili sa atin ng mga B2C o ng mga customer natin ay yung mga gagamitin nila na personal, no? Halimbawa, meron silang reunion ngayong magpapasko, so nagpapagawa sila ng mga damit. Yung iba naman, mamimigay ng mga baso, kasi nga magre-reunion sila ngayong Pasko o magkakameron sila ng Christmas party, magkakameron sila ng year-end party sa mga hindi Katoliko. So nagkakameron rin guys ng sales sa mga ganyang mga okasyon.
So yun guys, yung dalawang klase ng customer natin, yung isa nga yung B2B and syempre yung isa yung B2C. So ang tanong naman dyan guys, no, paano ba dadami yung customer natin o paano natin sila matatarget? Marami kasing artist na sobrang galing nila, maraming mga marunong mag-print na sobrang galing nila, o yung skills nila guys, sobrang galing. Pero ang problema dyan guys, no, hindi sila kumikita ng pera doon. Alam nyo bakit? Kasi hindi sila guys marunong sa sales o hindi sila marunong to market nung tamang market para sa kanila. Hindi kasi guys pwede na pagka-avail nyo sa amin ng packages, i-display nyo lang sa bahay niyan, tapos gagawin nyo lang siyang altar, tapos yung tao lalapit na sa inyo. O yung iba naman, nagtayo sila ng pwesto, tapos umaasa sila na yung tao pipila dyan sa may labas. Hindi rin mangyayari yan guys, sorry to tell you. So paano ka ba guys nagkakameron ng maraming customer? Dapat guys, alam mo yung target market mo. Kung sino yung nangangailangan ng mga product at services na ino-offer mo. Kasi guys, isa sa mga problema ng mga nagninegosyo, yung mga rant nila sa may FB na sinasabi nila yung mga kakilala o kaibigan raw nila, hindi raw sinusuportan yung business nila. So sino raw yung kaibigan at sino raw yung kakilala nila, sila pa raw yung nga guys, no, yung hindi buibili sa kanila. Para sa akin, no, hindi kasi sila guys yung target market mo. Kaya hindi sila bumibili sa'yo. Kasi guys, malay nyo, pambibili nila sa'yo, pambibili pala nila ng gatas ng anak nila. Ano kaya, pangkain na lang nila yon sa pang-araw-araw. Siyempre guys, uunahin nila yon, no? Uunahin nila yung mga necessities nila kaysa sumuporta sa business ninyo. Okay, kaya wag tayo magdadamdam sa kanila kasi nga hindi sila yung target market mo. Para makabenta ka guys ng marami, kailangan kilala mo guys yung target market mo. So guys, ang isa sa pinakamagandang way para makita mo yung target market mo ay through boosting. Sobrang importante guys ng boosting. Kaso nga lang yung iba kasi guys, no, nangihinayang sila sa boosting kasi nga kailangan mo gumastos sa may boosting, which is sobrang mura lang naman guys, no, mga 50 to 60 pesos per day lang naman ang binabayad sa boosting. Tapos marami na guys na mag-i-inquire sa'yo na customer. Kasi ganito yan guys, kapag ka nag-boost ka sa may FB, hindi mo pwedeng i-click lang yung boost ads tapos automatic na yon. Mali yun. Kasi meron akong ginawang vlog guys kung paano ba guys yung tamang pag-target nung tamang market mo. Example, ganito guys. Ang product mo ay mga food supplements. So ang food supplement guys, usually ang gumagamit niyan mga oldies na o yung mga senior citizen na. So dapat kilala mo guys kung sino yung dapat makakita ng post mo na yon. So paano mo guys matatarget yung mga post mo na yun sa pamamagitan ng boosting? Syempre pa nag-boost ka guys, tatanungin ka ngayon ni FB kung sino ba yung target market mo. Lalaki ba yan o babae? So halimbawa food supplement yung binibenta mo, ang target market mo syempre pareho, pwedeng lalaki, pwedeng babae. Pangalawa naman guys na tanong dyan ay ilang taon ba yung gusto mong matarget? Siyempre nga naman yung mga target natin kapag ka food supplement yung binibenta natin is mga oldies na o mga senior citizen na. So dapat ang edad na ilalagay mo doon mga 50 years old to 65 years old. Kasi kapag ka nilagay mo doon 18 years old to 30 years old, wala naman bibili sa'yo. Kasi nga guys, di naman nila kailangan yun. Kasi ang 18 to 30 years old, hindi pa naman nagme-maintenance yan o hindi pa mahilig sa food supplement yan. So kapag ka 18 to 30 years old, ang dapat binibenta mo dyan sa kanila is yung mga pampaganda, pampapogi, o yung mga pang-teenager na mga produkto. So kapag yun naman guys ang binibenta mo, dapat hindi mo siya iaalok o hindi mo guys lalagyan ng price range na 50 to 65 years old. Kasi nga guys, yung mga senior natin o yung mga oldies natin, hindi na nila kailangan guys yung product mo na yon. Tapos pangatlo pa guys na itatanong dyan, anong lugar ba yung mga gusto mong matarget? Kasi ganito yan, halimbawa may kausap ka na ang tagal-tagal nyo na nag-chat, di ba? So inabot kayo ng 1 oras na nag-chat kayo. Tapos, okay na, magbabayad na siya. Pero ang tanong niya ganito, saan po ba yung location nyo? Ang problema dyan, nasa Quezon City ka. Tapos yung kausap mo, taga Mindanao. As in Mindanao, yung dulo ng Pilipinas. So mangyari dyan guys, hindi siya bibili sa'yo. Kasi nga guys, nasa dulo siya ng Pilipinas. So ang hahanapin niya guys sa supplier is yung malapit sa kanya. Para sa akin naman guys, no, kapag ganun yung transaction, halimbawa nasa Mindanao tapos nasa Quezon City ko, tapos nagdududa yung tao, wala namang problema dun eh. Tama naman yun, lahat talaga guys dapat pagdudahan natin. Kasi nga, mahirap guys kumita ng pera. So kapag ka nagpadala ka ng pera tapos na-scam ka lang, iyak ka talaga nun, di ba? Tapos ang isa pa sa yung itatanong ni FB, ano ba yung mga services na ino-offer mo? Yan, halimbawa, nasa printing ka nga, syempre ilalagay mo dyan na nagpiprint ka ng mugs, nagpiprint ka ng ganito, nagpiprint ka ng ganyan. Para alam guys na FB kung sino ba yung mga makakita ng ads mo. Kasi guys, ang binabayaran nyo sa FB kapag nag-ads kayo is yung per view. So hindi siya guys per sale. Yung halimbawa, nakabenta ka, saka mo babayaran sa FB, hindi siya ganun. Dinidare ko kayo ngayon na mag-search kayo sa FB ng any product na gusto nyo. Pag nag-search na kayo guys, ang gawin nyo, i-refresh nyo lang guys yung FB nyo, magugulat kayo na yung nasa newsfeed nyo, puro ganun guys yung ino-offer na sa inyo. Isa pa guys sample niyan, kung naalala nyo na nakaraang eleksyon, di ba meron tayong labanan si Marcos versus kay Leni Robredo. Maraming nagre-reklamo dun sa mga natatalo na sinasabi nila na bakit raw sila natalo, ang dami-dami raw nila. Kung ikaw pro Marcos ka nung panahon ng eleksyon na yun, makikita mo yung newsfeed mo na pinapakita dun guys, tina-target ka ni
may FB na pro Marcos ka. So nangyari doon guys, lahat ng nasa newsfeed mo, makikita mo doon na tama si Marcos, mali si Lenny. Then yung mga pro Lenny naman, kaya sila nagrereklamo, bakit raw sila natalo, nadaya raw sila. Kasi guys, ang nakikita nila sa may FB nila, tama si Lenny, mali si Marcos. So yun pa guys, ang isa sa mga sample ng tinatawag na target market. So ang pagtatayo guys ng negosyo, talagang risk lang talaga yan. Minsan talaga may mga lumalaki, meron namang hindi lumalaki. Kahit saan naman halimbawa nag-aaral ka ng doktor, hindi naman lahat ng doktor na nakatapos, talaga nagiging successful sila. So, ganoon rin guys sa may printing business. Meron talaga mga nagiging successful, meron rin naman mga hindi nagiging successful. So, ano ba guys ang pinagkaiba nila? Yung mga nagiging successful kasi guys, sila yung mga willing talagang gumastos o willing talaga mag-invest. So, paano invest yan guys? Siyempre, yung una nga na investment nyo, yung mga machine na ginagamit nyo, katulad ng printer, ng cutter, at kung ano-ano pa mga ginagamit nyo sa may printing business nyo. Siyempre, pangalawang investment, yung knowledge. Kaya nga kayo nanonood sa akin kasi gusto nyo matuto about sa may printing business. So ito guys, investment rin to. Ang maganda pa dito guys, kapag nanonood kayo sa akin, libre lang naman yan. Wala namang ibabayaran sa akin. Kasi dati talaga guys, nung gusto ko magtayo ng The Printing Shock University. Actually, meron na nga akong groups na ginawa dyan kaso hindi ko na siya tinuloy. Kasi inisip ko na lang na bawi na lang kami sa may sales na kapag yung mga taong natuturuan ko, hindi ko na sila sisingilin doon sa mga tinuturo ko. Income talaga namin dito is yung suporta nyo na lang sa amin. So paano bang suporta? Yung panonood nyo ng mga vlog namin, yung hindi nyo pag-skip ng ads, sa amin kayo nag-aabil ng packages, sa amin kayo nag-aabil ng mga materials and supplies na wala naman talagang pilitan yan guys, no? Kasi kahit kailan talaga guys sa pagninegosyo ko mula nung tinayo ko to the printing business, kahit kailan wala akong tao na pinilit na sa akin kayo bumili. So sa mga sumusuporta nga again sa amin, maraming salamat po ulit. And asahan nyo na marami pa tayong mga content na gagawin ng ganito para mas lalo pa kayo matuto. Then yung third investment guys, ito yung sinasabi ko dati na imbis na ipang-upa mo, yung pera na gagamitin mo sa pang-upa mo ay ibayad mo na lang siya sa may advertisement. Kasi kung makikita nyo, pag nanonood kayo ng TV, di ba si Jollibee, sobrang laki niya ng kumpanya. Pero hanggang ngayon nag-advertise pa rin siya. Sa ngayon kasi hindi na True TV, hindi na True Radio ang mga patok na ads talaga. Ang pinakamaganda talaga ngayon na pag-advertise is through social media kasi mas marami na ngayon guys na gumagamit ng social media kaysa nanonood ng TV at syempre nakikinig ng radyo. Kahit nga guys yung mga palabas sa TV ngayon is nasa social media na. Napapanood nyo sila sa FB, napapanood nyo sila sa YouTube. So dapat guys, willing ka mag-invest doon sa advertisement mo, which is yun nga, boosting nga ng ads. Kasi kami guys, nagbo-boost kami sa Google at nagbo-boost kami sa may FB. So again guys, ang bayad sa may FB is mga 60 pesos lang yan per day. Pero kami guys, ang binabayad namin kay FB, mga 1,000 to 1,500 per day talaga yung binabayad namin. So ano ba guys yung nakukuha namin kapag ganun kalaki guys yung binabayad namin? Ganito guys, para may idea kayo. Everyday guys, ang nakukuha namin na mga PM o mga messages sa amin is umaabot kami guys ng at least 600 messages, puro bago yon. Pera pa yung mga nagme-message na ng mga dati na naming customers. So ganun karami guys yung nakukuha namin ng mga messages. So kapag marami kang messages na nakukuha, so depende na lang sa yan kung paano mo siya i-close deal. So halimbawa sa 600 messages namin, 10% na lang yung bumili. So yung 10% is 60 na tao. Masyado marami yun, di na namin kaya yun. Sabihin na natin 1% na lang yung bumili. So 6 na tao na lang ang bumili sa amin per day sa 600 na nag-message. O di ba buhay na yung printing business namin. So ganun rin guys dapat ang isipin nyo. Kasi ganito yan guys, okay yung may pwesto ka. Kaso nga lang kapag may pwesto ka guys, ang inaasahan mo lang dyan ng customer is yung mga tao sa paligid mo. Paano guys kapag yung tao sa paligid mo, hindi naman talaga sila yung target market mo. Kasi guys, di naman sila willing magpa-print sa'yo. Kung willing naman sila magpa-print sa'yo at lumakas naman yung negosyo mo, ang nangyari yan guys, nagkakamero ng inggitan. Yung kapitbahay mo, magtatayo rin yan ng printing business. So pag nagtayo siya guys ng printing business, nangyari yan, nagkakameron kayo ng competition na tinatawag. Pero guys, ang kinaganda kasi sa may online, walang competition dito. Kasi nga guys, 100 million ang Pilipino sa Pilipinas, mahigit. So hindi natin mauubos yun. Hindi natin kailangan mag-away-away. Hindi natin kailangan magsiraan para kumita tayo sa printing business. Kasi nga guys, again, 100 million ang Pilipino. So guys, pati ang pagbuboost ng ads, meron talaga akong ginawang vlog tungkol dyan. So kung willing kang matutunan rin yan, siguro maglalagay na ng link sa may description section ng video na to kung paano ba guys ang tamang pagbuboost sa may FB. Di ba pa nag-post ka, may nakalagay dyan, boost post. Tapos ang usually ginagawa nga nila is automatic. Mali yun guys. Dapat guys, i-declare mo muna doon kung sino ba yung target market mo. Ang problema lang kasi talaga guys sa iba ay talaga nila mag-invest sa advertisement kasi feeling nila malulugi sila. Guys, kapag ka nag-boost ka talaga ng post mo sa may FB, imposible na walang mag-message sa'yo. Pero depende na lang sa iyan guys kung paano mo siya mako-close deal. Imagine niyo to guys 60 pesos lang yung binayad mo kay FB for boosting sa isang araw.
Tapos nakakuha ka ng customer. Ang kinita mo doon sa may customer mo na doon is 1,000 to 2,000 pesos kaagad. Lugi ka pa ba doon? Hindi ka na lugi doon, guys. Ang mas lugi ka, guys, no, yung ayaw mo magbayad ng 50 pesos kasi feeling mo malulugi ka doon sa may 50 pesos mo, pero hindi mo nakuha yung customer mo na dapat nagbabayad sa'yo ng 1,000 to 2,000 pesos. Okay, so again, guys, wag natin paghinayangan ng boosting. Unang-una, wala naman akong makukuha dyan. Okay, si FB guys ang kikita dyan. So kaya ako to sinasabi sa inyo guys kasi ito yung ginagawa ko everyday. Kaya marami kami nagiging customer. Okay, again guys, hindi ko to pinopromote tong boosting na to para kumita ako. Hindi naman ako affiliate ng FB. At hindi rin naman ako may-ari ng FB. Sinasabi ko to sa inyo guys para kumita kayo. So kung naintindihan nyo na guys yung mga sinabi ko sa inyo, yung mga B2B at syempre yung mga B2C at syempre yung mga willing mag-boost ng post sa FB. So ito naman guys yung mga pwede nating offer. So ito halo-halo na to guys, no? Pwede na tong B2B at syempre pwede na rin tong B2C. So kapag ka nag-avail ka guys ng sublimation na printing business sa amin, so ito guys ang mga pwede mong i-offer. Siyempre, unang-una dyan yung holiday team shirt. Kasi nga, holiday na o magpapasko, ang ginagandahan niya, no, yung mga pamilya guys o yung mga grupo o yung mga magre-reunion, gusto nila guys pare-pareho sila ng damit. Siyempre, pwede ka guys mag-offer dyan ng sublimation na t-shirt. So, pangalawang pwede mong i-offer guys is yung mga babies o yung mga onesies para sa mga baby. Kasi nga guys, di ba pag magpapasko, so marami nagpapabinyag kasi nga sinasabay na nila yung binyag dun sa may Pasko para isang gastusan na lang. So, pwede i-offer dun guys is yung mga onesies. Then, pangatlo guys na pwede mong i-offer kapag ka nag-avail ka guys ng 2-in-1 na tumbler and mug press, syempre pwede ka mag-offer ng tumbler. Alam nyo naman ngayon guys, na ang mga tao ngayon, ang hilig sa aqua flask. Eh what more pa kaya no kapag ka yung tumbler na yun is merong mukha nila o merong pangalan nila. So kapag ka nag-avail ka naman guys nung 6-in-1, meron dun guys plate press. Ibig sabihin nun guys, pwede ka mag-press sa may plato. Okay, so bibili ka lang ng sublimation plates. Pwede mo na guys lagyan nyo ng any design na gusto mo. At syempre, ito guys, hindi na mawawala kasi alam ko na once in your life nakatanggap ka ng baso o ng mugs na merong mukha mo o merong pangalan ng company. Halimbawa, merong kaming mugs sa may bahay. Gawa siya ng San Miguel Beer na hanggang ngayon ginagamit pa rin namin. Hindi ko alam kung ilang taon na yun, pero hanggang ngayon yung pa rin yung baso namin doon sa may bahay. So kung yung makukuha mo naman is merong company, so pwede sila magpagawa sa'yo ng maraming baso nga na gano'n. Tapos yun yung pinamimigay nila sa mga empleyado o doon sa mga tauhan nila o doon sa mga kamag-anak nila tuwing Pasko. Tapos guys, meron ako nakita, alam nyo yung patungan ng baso, yung coaster na tinatawag. Pwede na rin pala sa may sublimation yon. So pwede mo rin silang i-offer ng gano'n, no? 2-in-1, yung baso at syempre yung coaster. Para dalawa ka agad yung magiging benta mo sa isang customer. Or mas maganda, pati yung plato, ilagay mo na rin. Isang set na guys, ang i-offer mo doon sa may customer mo. Para hindi na siya mahirapan guys sa ireregalo niya sa mga kamag-anak niya o ireregalo niya sa sarili niya, pwede rin yun. Isa pa guys, sa pwede nating isublimate is yung mga metal sheet. So siguro nakikita dito sa mga bahay nyo o sa mga bahay ng kakilala nyo, yung mga coats. Tapos nakalagay siya sa may parang lata o parang yero. Sublimation lang yun guys. Akala nila pinipintura yun doon, hindi yun guys. Sinasublimate lang yun doon. Then, isa pa guys sa mga pwede nyo i-offer, syempre, payong. Corporate giveaways rin yan na siguradong once in your life nakatanggap ka rin ng ganyang mga giveaway. Syempre, mawawala ba yung tote bag or yung eco bag? Diba? Yan yung pinamimigay rin sa atin. Lalong-lalo na sa mga department store. Halimbawa, nakakuha ka lang ng isang tindahan or isang mini store, 7-Eleven, taasan na natin yung pangarap natin, makakuha tayo ng ganun, makakuha tayo ng isang SM. Diba? So kapag nakakuha ka niyan guys, grabe yung dami ng pwedeng ipagawa sa'yo kasi nga guys, yung tote bag o yung eco bag na yan is yung pinamimigay nila sa mga customer nila. Isa pa guys sa pwede mong i-offer kapag ka nag-avail ka ng 6-in-1 is yung cup press. Uso yun guys sa mga tracker cup yung parang net yung likod niya, tapos dito guys ilalagyan ng sublimation print. So yung iba guys bibilisan ko na lang, syempre mouse pad or yung gaming pad, di ba? Merong mahaba na mouse pad. Then sleepers guys, sobrang dami na palang pwedeng i-sublimate ngayon kasi nung nag-research kami ng mga pwede nga ring i-offer. So ito nakakita kami, pwede yung sleepers pala guys, so pwede na rin siyang i-sublimate. Then syempre yung unan, yung pillows. Maganda dyan nakakita ko yung parang unan na korting tao, tapos yung mukha nung bibigyan, nilalagay doon mismo. O di ba ang cool nung offer na yon? Tapos syempre wallet, pwede na rin yung i-sublimate yan na napanood nga rin namin. So mga keychain, pwede na rin i-sublimate yan guys. Lanyards, yung sa ID. Blanket, mga towel, yung mga kitchen towel, pwede na rin guys i-sublimate yan. Pot holder, lahat na lang ng bagay sa bahay natin gustong lagyan ng tatak. Mga puzzle, siguro nakakita naman kayo nito. Maganda dyan guys yung malalaking puzzle. So kung
bumili ka ng 15x15 na heat press, 15x15 na puzzle lang pwede mong gawin doon. Hindi naman siya ina-assemble talaga, kumbaga naka-assemble na siyang gano'n. Tapos mini-frame siya, nilalagay siya sa may pader. Pamaypay. So any occasion guys, yan yung mga madalas natin natatanggap, lalong-lalo na kapag ka-eleksyon. Diba, yung pinamimigay ng mga politiko, nilalagay nila ng mukha nila kasi kumakandidato nga sila. Then mga acrylics. Yan, pwede na rin guys sublimate yan ngayon. Mga cellphone cases. Siguro naman nakakita na kayo ng ganyan na kapag ka-umorder kayo sa may online. Yung mukha mo, pwede mong ilagay doon sa may cellphone case mo. Yung i-avail nyo guys sa package sa amin, kayang-kayang gawin yan. So example, yung mukha mo, pinrint mo sa may bond paper. Siyempre yung mata natin puti at yung ngipin natin puti. So ang mangyari dyan, kapag pinrint mo siya sa may bond paper, hindi naman talaga siya naglabas ng puting ink doon sa mata natin at siyempre sa ngipin natin. Ang nangyari dyan guys, yung puti na yon, yun mismo yung bond paper. So kapag ka nag-print ka sa may yellow na papel, yung mata mo guys at syempre yung ngipin mo, hindi siya magiging puti, magiging yellow siya. So ganun guys kasimple yung explanation kung bakit sublimation printing is pwede lang siya guys sa may puti. Pero pwede rin naman yan sa may mga light color na, halimbawa itong yellow na to na light colored, pero make sure lang na yung itatatak mo doon wala siyang kulay puti. For example, logo, di ba yung logo mo kulay pula? So pwede mo siyang itatak sa may yellow na damit. Kasi guys, buo naman yung pula na yon. Ang hindi pwede guys, yung logo mo is kulay puti, tapos itatatak mo siya sa yellow kasi walang mangyari doon. So kung gusto naman ng customer nyo is yung mga colored talaga ng mga damit, halimbawa mga itim. So marami ring mga tricks yan. So yung iba guys, gumagamit sila ng hot melt, ano kaya yung micro twill. So kung paano ginagawa yan guys, check nyo na lang sa my YouTube, marami naman tutorial yan. Pero sa akin guys, no, ang pinaka-hack po talaga dyan kapag ganyang kulay yung gusto nila, marami nang gumagawa ngayon guys ng DTF o yung direct to film na printing. Kaso guys, yung printer nun sobrang mahal, mga 500,000 po yung printer nun. So para makapag-offer ka nun guys, maganda maghanap ka na lang ng nag-offer ng ganon, 1 meter by 1 meter. Presyo nun guys is 300 pesos lang. So sa 3 feet by 3 feet na yan, kung 2 inches by 2 inches lang yung logo nila, mga ganito lang kalaki, siguro kakasya doon mga 100 pieces na logo. So parang piso lang guys ang isang logo. Tapos ang gagawin mo doon guys, gugupitin mo na lang yon, then ilalagay mo sa may damit mo, tapos ikaw na lang yung magpe-press. Kasi nga guys, meron ka namang heat press. So yun guys, ang pinakamagandang tip kapag yung customer mo gusto ng black or mga dark colors, mga red, mga green na mga damit, no? Pwede kayo guys magpa-print nga ng DTF, then kayo na lang po yung mag-press. So again guys, magpapasko na at mag-New Year. Okay, magalala, pag natapos siya, meron pa tayong Valentine's, meron pa tayong Mother's Day, Father's Day, at kung ano-ano pang mga day dyan, no, sa kalendaryo nyo. Check nyo na lang yung mga season na pwede kayo mag-offer ng sublimation printing nga. Okay, so kasi guys, sobrang ganda talaga ng sublimation printing. Kaso ang problema nga lang talaga dyan, pag natapos kasi yung season na yun guys, so tanggapin nyo lang na medyo tenga talaga kayo. Kaya maganda dyan guys, kapag medyo tenga kayo o hindi season ng sublimation ng printing, dapat meron kayong pigment printer naman. Kasi nag-offer pa kayo na ibang klase ng printing services like stickers, like photo printing, mga document printing, at kung ano-ano pang klase ng printing. Pero kapag dumating naman guys yung season, halimbawa magpapasko nga, diyan guys talaga lumalakas yung sublimation printing. At syempre guys, saglit na saglit lang yung pinuhunan nyo dyan, bawing-bawin nyo kaagad dyan. Once makakuha lang kayo guys ng B2C, business to customer, or syempre mas maganda guys kung B2B. Ang B2B guys, again, mas maliit ang tubo sa bawat item. Pero guys, kapag bultuhan na yan, mas malaki guys ang pwede natin kitain dyan. So guys, again, sa mga gusto mag-avail ng kanilang printing business package, mag-upgrade. Lalong-lalo na guys yung may mga pigment printer na. So dagdagan nyo yun guys sa sublimation printing kasi sayang naman yung magpapasko. Huwag nyo nang patagalin kasi sabi ko nga sa inyo, seasonal yan. So kapag natapos na yung Pasko o natapos na yung New Year, maghihintay na naman kayo ng bagong season. So kailangan ko muna mag-bike, exercise muna. So see you on my next video at bye-bye! The printing shine, ayos na sulit pa. The printing shine, ayos na